Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pagbanggit mo ng lugar mo, may makabasa rin na kababayan mo at sabay kayong maantig sa kwentong ito. Kaya huminga muna ng malalim, ihanda ang puso, dahil ang istoryang ito ay tungkol sa isang ina, isang batang walang kamalay-malay at isang pamilyang handang ipagpalit ang dugo nila para lang matakpan ang sariling pagkakamali. Sa maliit na bayan ng San Isidro del Mar, may isang lumang bahay na nakatayo malapit sa gilid ng palengke. Kulay abo ang pader nito, may bitakang sahig at tuwing umuulan ay may 3 timba sa loob dahil tumutulo ang bubong. Dito lumaki si Leora Mayumi Sandejas, isang babaeng tahimik kung magsalita, mahinhin kung kumilos, pero may matang parang laging may itinatagong pagod. Bata pa lang si Leora, alam na niyang hindi lahat ng anak ay sinusundog ng yakap pagdating sa bahay. May mga batang dinadatna ng mainit na pagkain. May mga batang kinukumusta kung kamusta ang eskwela. Pero si Leora, madalas niyang datnan ang nanay niyang si Bibiana na nakasimangot habang nagbibilang ng utang sa maliit na notebook. "Leora, bakit ngayon ka lang?" Sita ni Bibiana isang hapon noon habang hawak ang pamaypay at nakaupo sa bangkong kahoy. "May practice po kami sa school, ma. Sabi po ni ma'am, isasali raw ako sa quiz bee." Mahinang sagot ni Leora habang yakap ang mga libro. "Quiz bee? May pera ba dyan?" Singhal naman ng tatay niyang si Orlando mula sa loob ng sala. Nakahiga ito sa lumang sopa, amoy alak habang nakabukas ang radyo sa tabi. "Kung walang kwenta yan. Mas mabuti pang tumulong ka sa tindahan ni Aling Serapia. Baka may maipambili tayo ng bigas." Hindi sumagot si Leora. Sanay na siya. Sanay na siyang ang pangarap niya ay tinatawag na luho. Sanay na siyang ang tayino niya ay walang halaga kapag walang agad na pera. Pero kahit ganon, patuloy siyang nag-aral ng mabuti. Sa gabi, kapag tulog na ang mga magulang niya, nagbabasa siya sa ilalim ng maliit na ilaw na halos mamatay-matay. Pangarap niyang maging nurse. Gusto niyang makatulong sa mga taong may sakit, lalo na sa mga mahihirap na hindi kayang magbayad sa ospital. Taning si Aling Serapia Binalon, ang matandang kapitbahay nila, ang unang nakapansin na hindi tamad si Leora, kundi bata lang na pinipilit tumanda ng maaga. "Anak," sabi ni Aling Serapia isang umaga habang inaabot sa kanya ang isang paper bag na may pandesal. "Kumain ka muna bago pumasok. Napapansin ko, lagi kang naglalakad ng nakayuko." "Nakakaiya po, Nay Serapia," bulong ni Leora. "Anong nakakahiya sa pagkain? Mas nakakahiya yung magulang na hindi nakikitang unti-unti nang nauubos ang anak nila." Napatingin si Leora sa matanda. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Sa bahay nila, ang luha ay hindi tinatanong kung bakit. Ang luha ay pinagagalitan. Lumipas ang mga taon at kahit nakapagtapos si Leora ng high school na may karangalan, hindi siya nakapagpatuloy agad sa kolehiyo. Noong unang taon niya sana sa nursing, biglang sinabi ni Orlando na baon sila sa utang dahil nalugi raw siya sa maliit na negosyo. Ang totoo, nalulong siya sa sugal. At si Bibiana naman ay panay ang sali sa kung ano-anong lending group para makasabay sa yabang ng mga kapitbahay. "Leora, tumigil ka muna," malamig na sabi ni Bibiana habang hinahalo ang kape sa baso. "Magtrabaho ka muna, hindi pwedeng puro ka pangarap." "Pero ma, may partial scholarship po ako, kaunti na lang ang babayaran." "Kaunti? Kaunti para sa'yo dahil hindi ikaw ang naghahanap ng pera. Kung gusto mong mag-aral, buhayin mo muna kami." Mula noon, nagsimulang magtrabaho si Leora sa lumang butika ni Mang Teoprido Asuncion. Tahimik siyang taga-ayos ng gamot, tagalista ng resibo at minsan ay taga-deliver ng vitamins sa mga tatandang suki. Mababa ang sahod, pero kahit piso ay hindi niya iniingatan para sa sarili. Halos lahat napupunta sa bahay. Doon niya nakilala si Indira Salcedo, isang batang guro sa daycare na laging bumibili ng gamot para sa mga estudyante niyang inuubo. Si Indira ang naging kaibigan ni Leora. Masayahin, prangka
at hindi takot magsabi ng totoo. "Leora, bakit parang lagi kang nauubusan ng hininga kahit nakatayo ka lang?" tanong ni Indira minsan. Ngumiti si Leora. Pilit. "Pagod lang." Hindi lahat ng pagod galing sa trabaho. Minsan, galing sa mga taong inuuwian mo. Hindi na nakasagot si Leora. Totoo yun, pero masakit aminin. Isang araw, nagkaroon ng libreng medical mission sa covered court ng bayan. Nagkulang sa volunteers, kaya pinayagan ni Mang Teoprido si Leora na tumulong sa pag-aabot ng gamot. Doon niya unang nakita si Cassian Velarde. Simple ang suot nito, puting polo, maong na pantalon at rubber shoes na medyo maputik. Walang mag-aakalang anak siya ng pamilyang nagmamay-ari ng malalaking kumpanya sa Maynila. "Miss, saan po ilalagay yung mga kahon ng antibiotics?" Tanong ni Cassian. Nakangiti habang buhat ang malaking kahon. "Doon po sa tabi ng registration table," sagot ni Leora. "Pero mabigat yan. Tawagin ko po si Mang Ramil." "Kaya ko na," sabi niya. "Mas nakakahiya kung nakatayo lang ako habang kayo ang pagod." Napatingin si Leora sa kanya. Bihira siyang makarinig ng lalaking may kaya pero hindi mayabang. Sa buong maghapon, nakita niyang hindi umaarte si Cassian. Pinapayungan nito ang matatanda, inaakay ang mga batang takot sa doktor, at minsan pa nga ay siya mismo ang nagpunas ng natapong tubig sa sahig. Nang matapos ang medical mission, naiwan silang dalawa sa gilid ng court habang inaayos ang listahan ng mga nabigyan ng gamot. "Leora, tama?" tanong ni Cassian. "Opo. Ang ganda ng pangalan mo. Parang pangalang ng taong may mahabang pangarap." Napangiti siya, pero sandali lang. "Minsan po, masyadong mahal ang pangarap." "Hindi naman siguro. Minsan, kailangan lang may taong maniwala na kaya mong abutin." Hindi alam ni Leora kung bakit tumatak sa kanya ang mga salitang iyon. Siguro dahil matagal na siyang walang naririnig na ganun. Mula noon, naging madalas ang pagkikita nila. Minsan sa butika, minsan sa feeding program, minsan sa simbahan kung saan tumutulong si Leora sa pagbibigay ng lugaw sa mga bata. Hindi nagpakilala agad si Cassian bilang Velarde. Ayaw niyang mahalin siya dahil sa apelyido niya. At si Leora naman, hindi naghahanap ng mayaman. Ang gusto lang niya ay taong hindi siya titingnan na pabigat. "Bakit lagi kang tumutulong?" tanong ni Leora sa kanya isang hapon habang nakaupo sila sa hagdan ng chapel. "Kasi sa bahay namin, lahat nabibili," sagot ni Cassian. "Pero walang nagtatanong kung masaya ka. Dito, kahit pagod ang tao, totoo ang ngiti." Sa amin naman, mahina niyang sabi, "Kahit kaduo mo, minsan parang singil ang tingin sa'yo." Tahimik si Cassian. Pagkatapos, marahan niyang sinabi, "Hindi ka singil, Leora. Hindi ka utang. Tao ka." Iyon ang unang gabing umuwi si Leora na hindi mabigat ang dibdib. Pero ang saya sa buhay niya parang palaging may kapalit. Nalaman ni na Orlando at Viviana na may lalaking dumadalaw kay Leora. Noong una, akala nila simpleng volunteer lang ito. Pero nang minsang may dumating na sasakyang may driver para sunduin si Cassian malapit sa butika, nagbago ang tingin nila. Si Viviana ang unang nagtanong-tanong. Si Orlando naman, gamit ang kakilala sa munisipyo, nalaman ang buong pangalan. Cassian Velarde. Velarde? Halos mapanganga si Viviana. Anak ng mga Velarde sa Maynila? Mula noon, hindi na pag-ibig ang nakita nila sa pagitan ni Leora at Cassian. Ang nakita nila ay oportunidad. Pera, bayad sa lahat ng utang nila. Ngulit bago pa nila maisip kung paano gagamitin si Cassian, may pumasok na ibang tao sa larawan, si Belarmino Quesada. Isang negosyanteng may malinis na barong, mamahaling relo, at ngiting parang laging may tinatagong lason. Dating kasosyo ng mga Velarde si Belarmino, ngunit natanggal siya sa negosyo matapos maakusahan ng pandaraya. Nang mabalitaan niyang may koneksyon ng anak ng Velarde sa isang mahirap na dalaga sa San Isidro del Mar, nakita siyang paraan para manakit. Isang gabi, lihim niyang kinausap sina Orlando at Viviana sa likod ng isang restaurant sa bayan. "Hindi bagay ang anak ninyo sa lalaking iyon," sabi ni Belarmino habang inilalapag ang makapal na sobre sa mesa. "At kung matalino kayo, tutulungan niyo akong ilayo siya." Namlaki ang mata ni Orlando nang makita ang laman ng sobre. Pera. Mas maraming perang hindi pa niya nahahawakan kahit kailan. "Anong kapalit?" tanong ni Viviana. "Simple lang," sagot ni Belarmino.
Papaniwalain niyo ang anak ninyong iniwan siya ni Kasyan at sisiguraduhin niyong si Kasyan naman ay maniniwalang pera lang ang habol ng anak ninyo. Hindi agad nagsalita si Orlando, pero sa katahimikan niya, alam na ni Viviana ang sagot. At sa gabing iyon, naipagbenta nila hindi lang ang tiwala ni Leora kundi pati ang magiging kinabukasan ng sarili nilang apo. Sumunod ang mga araw na parang bangungot. May biglang kumalat na balitang babalik na raw si Kasyan sa Maynila para ipakasal sa babaeng kauri niya. Isang peking mensahe ang ipinabasa ni Viviana kay Leora, kunwari mula kay Kasyan. Leora, mabuti nang tapusin na natin ito. Hindi tayo pareho ng mundo. Nang mabasa iyon ni Leora, parang may nabasak sa loob niya. Hinanap niya si Kasyan, ngunit hanarang siya ng sariling mga magulang. Tumigil ka na, sabi ni Orlando. Pinaglaruan ka lang. Ano bang akala mo, napapakasalan ka ng mayaman? Sa kabilang banda, pinaniwala rin si Kasyan na tinanggap daw ni Leora ang pera ni Belarmino at ayaw na siyang makita. Ipinakita sa kanya ang peking pirma ni Leora sa kasunduang hindi na siya lalapit. Sugatan sa pride at puso, umalis si Kasyan papuntang ibang bansa para ayusin ang problema ng kumpanya nila, dala ang paniniwalang ipinagpalit siya ni Leora. Ilang linggo matapos mawala si Kasyan, nalaman ni Leora na buntis siya. Nakatulala siya sa maliit na klinik ni Manang Odelia Torralba, ang midwife na matagal nang tumutulong sa mga babaeng walang pambayad sa ospital. Anak, Maingat na sabi ni Manang Odelia, kailangan mong alagaan ang sarili mo. May batang umaasa sa iyo ngayon. Paano o? Nanginginig na tanong ni Leora. Wala na po siya. Iniwan niya po ako. Hinawakan ni Manang Odelia ang kamay niya. Kung iniwan ka man ng mundo, huwag mong iwan ang sarili mo. Pag-uwi ni Leora, hindi awa ang sinalubong sa kanya, kundi galit. Buntis? Sigaw ni Viviana. Diyos ko, kahihiyan na naman. Hindi kahihiyan ng anak ko, sagot ni Leora. Unang beses na tumigas ang boses. Anak mo? Singhal ni Orlando. Gastos yan! Isa na namang bibig na pakakainin. Mula noon, lalong naging mabigat ang buhay ni Leora. Nagtrabaho siya hanggat aya ng katawan niya. Minsan ay namamaga ang paa niya habang nag-aayos ng gamot sa butika. Minsan ay nahihilo siya sa init mang tanghali habang naglalakad pa uwi. Pero sa gabi, kinakausap niya ang sanggol sa kanyang tiyan. Anak, bulong niya habang hinihimas ang tiyan. Hindi ko alam kung paano, pero ipapangako ko sa iyo, hindi kita ipaparamdam na pabigat ka. Dumating ang araw ng panganganak sa gitna ng malakas na ulan. Walang taxi, walang perang pang-ospital at sina Orlando at Viviana ay wala sa bahay. Si Aling Serapia ang kumatok sa pinto ni Manang Odelia, basang-basa, halos hingalin. Odelia, si Leora, manganganak na! Sa maliit na kwartong may kumukupas na kortina, isinilang ni Leora ang isang sanggol na lalaki. Maputi, mahaba ang pilik mata at may maliit na nunal malapit sa kaliwang kilay, katulad ng kay Kasyan. Elian, bulong ni Leora habang yakap ang bata. Ikaw ang liwanag ko. Sa mga sumunod na taon, si Elian ang naging dahilan kung bakit bumabangon si Leora kahit pagod. Lumaki itong masayahin, mahilig gumuhit lang barko, bahay at minsan ay isang lalaking nakatalikod na hawak ang kamay niya. Kapag tinatanong ni Leora kung sino iyon, ngingiti si Elian. Si Papa siguro, sabi ng bata. Kasi sabi ni Teacher Yinbira, lahat daw ng bata may papa. Napapahinto si Leora tuwing naririnig iyon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sugat na kahit siya ay hindi pa lubos na nauunawaan. Samantala, lumalala ang bisyo ni na Orlando at Viviana. Hindi sila natuto sa unang perang natanggap nila mula kay Belarmino. Sa halip, mas lalo silang naging kampante.
pumasok si Orlando sa peking investment scheme na ipinakilala rin ng mga tauhan ni Bellarmino. Nang malugi, nangutang siya sa kung sino-sino. Gumamit siya ng pangalan ni Leora sa ilang papeles. Pinirmahan niya ang mga dokumento na hindi man lang alam ng anak niya. "Makakabawi rin ako," sabi ni Orlando kay Viviana isang gabi. "Dapat lang," sagot ni Viviana. "Nakakahiya na tayo sa mga kumare ko." Pero hindi sila nakabawi. Lalong lumaki ang utang. Hanggang isang gabi, dumating sa bahay nila si Roldan III, tauhan ni Bellarmino. Malaki ang katawan, makapal ang boses, at may tinging sanay manakot. "Orlando," sabi ni Roldan habang nakatayo sa pinto, "hindi na biro ang utang mo." "Bigyan mo pa ako ng panahon," pakiusap ni Orlando. "Panahon?" ngumiti si Roldan. "May mas mahalaga kaysa panahon. May pambayad kang hindi pera." Nasa kusina si Leora noon, naghuhugas ng pinggan habang natutulog si Elian sa banig. Tumigil ang kamay niya nang narinig ang sinabi ni Roldan. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Viviana. Narinig ang mababang boses ni Roldan. "May batang pwedeng maging kabayaran." Namlamig ang buong katawan ni Leora. Dahan-dahan siyang lumingon sa natutulog na anak. Payapa ang mukha ni Elian, yakap ang lapis at maliit na papel na may guhit ng barko. Sa gabing iyon, habang patuloy na nag-uusap ang mga matatanda sa sala, naupo si Leora sa tabi ng anak at mahigpit itong yakap. Tahimik siyang umiyak, hindi dahil sa paghihina, kundi dahil sa takot na baka ang pamilya na dapat sanang magprotekta sa kanila ang mismong magtulak sila sa kahamakan. Kinabukasan, dumating kina Aling Serapia at Yindira. Bit-bit niya si Elian at isang maliit na bag ng damit. Aling Serapia, naninginig na sabi niya, "Kailangan ko na pong umalis sa bahay. Hindi ko na kayang manatili roon." Tinignan niya ni Aling Serapia at kahit matanda na, matalim pa rin ang kanyang mga mata. "Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan, anak. Tutulungan kitang maghanap ng kwarto. May kilala akong nagpapaupa malapit sa daycare. Maliit lang, pero ligtas." Sa ulang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam si Leora ng kaunting pag-asa. Maliit man ang magiging silid nila, basta walang sigaw, walang pananakot, at walang kamay na aagaw kay Elian, sapat na iyon. Pero hindi pa niya alam na bago pa man siya tuluyang makaalis, mas bibilis ang galaw ng mga taong matagal nang nakapaligid sa buhay niya. Hindi niya alam na ang batang yakap niya sa gabing iyon ay hindi lang apo na gustong ipambayad ng mga magulang niya, kundi anak ng lalaking matagal nang hinahanap ang katotohanang ninakaw sa kanilang dalawa. Kinaumagahan, halos hindi sumikat ang araw sa pakiramdam ni Leora. Kahit maliwanag na sa labas at naririnig na niya ang ingay ng mga tindera sa palengke, parang nakabalot pa rin sa dilim ang dibdib niya. Magdamag niyang hinakap si Elian, takot na baka pagmulat niya ay wala na ang bata sa tabi niya. Hindi siya halos nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Roldan III, may batang pwedeng maging kabayaran. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong ibig sabihin noon, pero sapat na iyon para maintindihan niyang hindi naligtas si Elian sa bahay ng mga sandehas. Maaga pa lang, habang abala si Viviana sa pagsasampay at si Orlando ay nakaupo sa labas na parang walang nangyari kagabi, dahan-dahang inihanda ni Leora ang maliit na bag nila ng anak. 2 pares ng damit ni Elian, 3 damit niya, lumang birth certificate ng bata, ilang resibo ng butika at isang maliit na sobre na may naipon niyang pera mula sa paglalaba. Hindi iyon malaki. Kung tutusin, kulang pa nga para sa 1 buwang renta, pero sa mga oras na iyon, mas mahalaga sa kanya ang makalayo kesa maghintay na may masamang mangyari. "Ma, ihahatid ko lang po si Elian sa daycare," maingat niyang sabi habang bitbit ang bag at hawak ang kamay ng anak. Sinulyapan siya ni Viviana mula ulo hanggang paa. "Bakit ang laki ng dala mo? May lalaban po akong damit ni Teacher Indira pagkatapos. Doon ko na rin po kukunin." Huminto si Viviana sa pagsasampay. Makitid ang mga matang tumingin sa kanya,
Tila ba may binabasa sa mukha niya. Huwag kang magpapakalayo, Liora. May pag-uusapan tayo mamaya. Hindi sumagot si Liora. Tumango lang siya, saka hinilan ng marahan si Elian palabas ng bakuran. Ma, bakit ang bilis nating maglakad? Tanong ni Elian habang hawak-hawak niyang ang paborito niyang lapis. Maglalaro ka muna kina Teacher Indira, anak. Sagot ni Liora. Pilit pinapakalma ang boses. Tapos mamaya, may bago tayong pupuntahan. May dagat po ba doon? Napangiti siya kahit nangingilid ang luha. Wala sigurong dagat pero may bintana at doon tayo magsisimula ulit. Sa daycare, sinalubong sila ni Indira Salcedo. Hindi na kinailangan ni Liora magsalita ng mahaba. Sa itsura pa lang ng mukha niya, naintindihan na agad ng kaibigan ang bigat ng sitwasyon. Dito muna si Elian, sabi ni Indira, yumuko at gidulo ng bahagya ang buhok ng bata. Elian, tutulungan mo ako mamaya magkulay ng mga bituin ha? Opo, teacher, masiglang sagot ng bata. Pagkapasok ni Elian sa maliit na silid-aralan, saka lamang nakahinga ng malalim si Liora. Pero hindi pa tapos ang takot. Hindi dahil nakalabas sila ng bahay ay ligtas na sila. May nakausap akong nagpapaupa, mahinang sabi ni Indira. Si Aling Mercigita, may maliit siyang kwarto sa likod ng sari-sari store nila. Hindi maganda, pero malinis at higit sa lahat, hindi alam ng magulang mo. Magkano? Tanong ni Liora nang sabihin ni Indira ang halaga. Napakagat labi si Liora. Kulang ang pera niya, malaki ang kulang. Pwedeng kalahati muna. Dagdag ni Indira, kinausap ko na. Sinabi kong emergency, Indira, nahihiya na ako sa'yo. Hindi panahon ng hiya ngayon. Marinin nitong sabi, panahon ito ng pagliligtas sa anak mo. Tumanggo si Liora pero ramdam niya ang panginginig ng tuhod. Sa edad niyang 27, ngayon pa lang niya totoong naramdaman ang bigat ng paglayo sa pamilya kahit masakit ay kinalakihan niya. Mulit tuwing pumapasok sa isip niya ang mukha ni Elian habang natutulog kagabi, bumabalik ang tibay niya. Pumasok siya sa trabaho sa butika ni Mang Teoprido Asuncion, halos lutang. Napansin ito ng matandang may-ari ng butika. Isang lalaking istrikto sa resibo pero malambot ang puso pagdating sa mga ape. Liora, tawag nito habang nag-aayos siya ng mga gamot sa istante. 3 beses mong nailagay ang cough syrup sa vitamin section. May problema ba? Pasensya na po, Mang Teoprido. Hindi lang po ako nakatulog. Hindi siya agad sinagot ng matanda. Lumapit ito sa counter at nag-abot ng sobre. Advance sa sahod mo, huwag ka nang tumanggi. Nanlaki ang mata ni Liora. Mang Teoprido, hindi po pwede. May utang pa po ako sa inyo nung nagkasakit si Elian. Hindi utang ang tawag doon kapag buhay ng bata ang usapan. Putol nito. At alam kong hindi ka manghihingi kung hindi malalim ang dahilan. Napayuko si Liora. Gusto niyang pigilan ang luha pero tumulo pa ito sa resibo na hawak niya. Salamat po, bulong niya. Hindi sapat ang salamat kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, sabi ni Mang Teofrido. May mga taong akala nila habang mabait ka, pwede ka nilang ubusin. Huwag mong hintayin na pati anak mo, ubusin nila. Hindi alam ni Liora kung paano nalaman ni Mang Teofrido ang takot niya. Pero minsan, ang mga taong matagal nang nakakakita sa pananahimik mo ay hindi na kailangan pang makarinig ng buong kwento para maintindihan ka. Sa kabilang dulo ng bayan, hindi natutuwa sina Orlando at Viviana nang malaman nilang hindi agad bumalik si Liora. Pabalik-balik si Viviana sa sala, hawak ang cellphone, habang si Orlando ay pawis na pawis kahit hindi naman mainit. Hindi sumasagot. Inis na sabi ni Viviana. Sinabi ko nang may kakaiba sa kilos niya kanina. Baka nasa butika lang. Depensa ni Orlando. Pero halata sa boses ang kaba. Bobo ka ba? Bit-bit ang malaking bag. Alam niyang may balak tayo. Napamura si Orlando. Hindi yan makakalayo. Wala namang pera yon. Ilang sandali pa, dumating si Roldan III kasama ang isang babaeng nakasuot ng maayos na blouse at may dalang folder. Siya si Daria Fuentebella, ang babaeng ipinakikilala sa iba bilang social worker kahit ang totoo ay tauhan siya ni Belarmino Quesada. Maganda ang iti niya, malinis ang pananalita, at kung hindi ka maingat, aakalain mong may malasakit siya. Pero sa likod ng mga salitang kapakanan ng bata, pera ang tunay na sinusunod niya. Nasaan ang bata? Tanong ni Roldan, hindi na nag-abalang bumati. Nasa daycare, sagot ni Viviana. Pero mukhang may balak tumakas ang anak namin. Tiningnan ni Daria ang folder. Mas mabuti kung makuha natin ang bata sa maayos na paraan. May inihanda akong complaint. Pwedeng palabasin na unstable ang ina, walang permanenteng tirahan, walang sapat na kita, at nakatira sa pamilyang may problema. Napatingin si Orlando sa kanya. Pero pamilya namin ang may problema. Ngumiti si Daria, malamig.
Hindi iyon ang lalabas sa papel. Natahimik si Orlando. Doon niya lalong naintindihan na ang pinasok nila ay hindi simpleng utang. Hindi na ito kayang takasan sa isang sorry. Hawak na sila ni Bellarmino. Sa oras ding iyon, nasa pribadong opisina si Bellarmino Quesada sa Maynila. Malawak ang kwarto, may salaming bintana na tanaw ang lungsod, at sa mesa niya ay nakalatag ang lumang litrato ni Cassian Velarde noong bata pa ito. Katabi niyon ang kuha ni Elian na lihim na kinunan ng isang tauhan habang palabas ng daycare. Pinagmasdan ni Bellarmino ang dalawang mukha. Parehong mga mata, parehong hugis ng labi, pati maliit na nunal malapit sa kilay, halos pareho. Anak nga, bulong niya, saka ngumiti. Nasa harap niya ang isang tauhang nagngangalang Fidel Sornillo, dating fixer sa munisipyo. Sir, kung anak nga ni Cassian Velarde ang bata, bakit hindi na lang natin sabihin sa Velarde family? Tanong ni Fidel. Dahan-dahang humilik si Bellarmino sa upuan. Dahil mas mahal ang sikreto kaysa balita. Kapag hawak mo ang bata, hawak mo ang kahinaan ni Cassian. At kapag hawak mo ang kahinaan ni Cassian, may puwang kang makabalik sa mundo ng mga Velarde. Matagal nang may galit si Bellarmino sa pamilyang Velarde. Noong unang panahon, isa siya sa mga pinaggatiwalaang kasosyo sa expansion ng kumpanya, pero natuklasan ng pamilya ni Cassian ang pandaraya niya sa mga kontrata. Pinatalsik siya, napahiya sa mga negosyante at hindi niya iyon nakalimutan. Para sa kanya, ang batang Elian ay hindi bata. Isa itong susi, isang panabla, isang bayad sa kahihiyang matagal niyang kinimkim. Samantala, buong araw na naghanap ng paraan si Leora. Matapos ang trabaho niya sa butika, dumiretso siya kina Aling Mercedita upang tingnan ang maliit na kwartong uupahan nila. Nasa likod ng sari-sari store, halos kasya lang ang isang kama, maliit na lamesa at isang plastic cabinet. May bintanang nakaharap sa puno ng santol. May bitak ang sahig, pero malinis, tahimik. Walang sigaw ni Orlando, walang mata ni Viviana na laging nanghuhusga. Ito na po, sabi ni Aling Mercedita. Pasensya na anak, maliit lang. Hinaplos ni Leora ang dingding. Sa iba, masikip iyon. Sa kanya, parang kalayaan. Ayos na ayos po ito, sagot ni Leora. Basta po, pwede ang anak ko. Pwede, basta bawal ang gulo. Wala na po akong gustong gulo, bulong ni Leora. Ngumit bago pa niya maihatid doon si Elian, may tumawag sa cellphone niya. Si Viviana. Hindi niya sana sasagutin, pero paulit-ulit ang tawag. Sa huli, pinindot niya. Nasaan ka? Bungad ng ina niya. May inaasikaso po ako. Umuwi ka ngayon din. Hinimatay ang tatay mo. Nanigas si Leora. Kahit gaano kasakit ang ginawa ng mga magulang niya, anak pa rin siya. At iyon ang pinakamalaking sumpa ng mga taong nasanay masakpang ng pamilya. Kahit alam mong may lason, umaasa ka pa ring baka sa pagkakataong ito, totoo ang pangangailangan nila. Ano pong nangyari? Tanong niya. Basta umuwi ka. Kung may natitira ka pang respeto sa amin, umuwi ka. Napatigil si Leora. Tumingin siya sa maliit na kwarto, pagkatapos ay sa direksyon ng daycare. Dapat si Elian muna ang kukunin niya. Dapat diretso na sila rito. Pero kung totoong may nangyari kay Orlando, paano kung pagsisisihan niya kapag hindi siya umuwi? Tinawagan niya si Yindira. Pwede bang manatili muna si Elian sa daycare kahit sandali? May emergency daw sa bahay. Natahimik si Yindira sa kabilang linya. Leora, sigurado ka? Sandali lang, hindi ko isasama si Elian. Mas mabuti at bilisan mo. May kakaiba akong kutob. Pagdating ni Leora sa lumang bahay, tahimik ang paligid. Walang kapitbahay sa labas. Walang tunog ng radyo. Walang daing mula kay Orlando. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakaupo sa sala ang ama niya. Buhay na buhay, nakayuko lamang. Si Viviana ay nasa tabi nito. At sa harap nila, naroon sina Roldan at Daria. Agad umatras si Leora. Niloko niyo ako. Umupo ka, utos ni Roldan. Hindi, aalis na ako. Tumayo si Viviana at hinarang ang pinto. Huwag kang bastos, magulang mo kami. Magulang?
Nanginginig na sagot ni Leora. Anong klaseng magulang ang nagsisinungaling para mapauwi ang anak? Inilapag ni Daria ang folder sa mesa at binuksan ito. Miss Sandejas, may mga dokumento rito na nagpapatunay na may malaki kayong pananagutang pinansyal. May pirma ninyo. Lumapit si Leora at tinignan ng papel. Nanlaki ang mata niya. Pirma niya ang nakalagay, pero hindi siya ang pumirma. May mga loan agreement, promissory note at kung ano-anong kasulatan na ngayon lang niya nakita. Hindi akin to, sabi niya. Peke ito. Peke o hindi, malamig na sabi ni Roldan. May utang ang pamilya mo at may paraan para hindi na lumaki ang gulo. Kung pera ang kailangan nyo, maghahanap ako pero huwag niyong idamay ang anak ko. Tumawa ng mahina si Roldan. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ang anak mo ang dahilan kung bakit may halaga ka ngayon. Parang may yelong dumaan sa gulugod ni Leora. Tumingin siya kina Orlando at Viviana. Alam niyo to? Hindi makapingin si Orlando. Si Viviana naman ay nagtaas ng baba, pilit nagpapakatatag. Ginagawa lang namin ang kailangan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami mapapahiya ng ganito. Nag-anak ka ng walang ama ang bata. Ngayon, ito ang paraan para makabawi ka. Napaatras si Leora na parabang sinampal siya kahit walang kamay na dumampi sa mukha niya. Makabawi, ulit niya, halos pabulhon. Anak ko si Elian, hindi siya pambayad, hindi siya gamit, hindi siya utang. Huwag kang madrama, singhal ni Orlando, ngungit basag ang boses niya. Pansamantala lang, aalagaan naman daw siya. Baka nga mas gumanda pa buhay niya kaysa kasama ka. Doon tuluyang pumutok ang galit ni Leora. Mas gugustuhin kong magutom kami kaysa ibigay siya sa mga taong kagaya ninyo. Mabilis na lumapit si Viviana at sinampal siya. Umalingaw-ngaw ang tunog sa maliit na sala. Walang utang na ulob, sigaw ni Viviana. Pinalaki ka namin. Hawak ni Leora ang pingsig niya pero hindi siya yumuko. Sa unang pagkakataon, hindi siya umatras sa sigaw ng ina. Hindi pagpapalaki ang tawag sa ginawa ninyo. Pinagamit niyo ako, pinagtrabaho niyo ako, pinaniwala niyo akong wala akong halaga, pero hindi niyo magagawa yun kay Elian. Biglang tumunog ang cellphone ni Daria. Sinagot niya at lumayo ng bahagya, ngulit sapat ang lapis para marinig ni Leora ang ilang sulata. Nasa daycare pa ang bata? Mabuti, kunin niyo bago makabalik ang ina. Nanlaki ang mata ni Leora. Hindi na siya nag-isip. Tinulak niya si Viviana palayo sa pinto at tumakbo palabas. Narinig niya ang sigaw ni Roldan sa likod niya pero hindi siya tumigil. Tumakbo sa kalsadang mabato, halos madapa, halos mawalan ng hininga. Isa lang ang nasa isip niya, Elian. Pagdating niya sa daycare, nagkakagulo na. Umiiyak ang ilang bata. Nakatayo si Teacher Yindira sa pinto. Pilit na hinaharang ang dalawang lalaking kasama ni Roldan. Wala kayong karapatang kunin ang bata, sigaw ni Yindira. Nakita ni Leora si Elian sa loob. Yakap ang maliit niyang bag. Takot na takot. Ma! Sigaw ang bata. Sumugod si Leora pero biglang dumating sina Roldan at Daria mula sa likod niya. Hinawakan ni Roldan ang braso niya habang ang isa pang lalaki ay pumasok at hinila si Elian palabas. Bitawan niyo sila! Sigaw ni Leora. Kumapit si Elian sa damit ng ina. Ma! Ayoko! Ma! Napunit ang lumang kwaderno ni Elian. Kumalat sa sahig ang mga drawing niya, mga barko, bahay at isang lalaking nakatayo sa tabi ng dagat. Hindi alam ni Leora kung bakit pero sa gitna ng takot, napatingin siya sa drawing. Ang lalaking iyon, kahit guhit ng bata, may anyong pamilyar. Parang multong galing sa nakaraan. Hinila ni Roldan si Elian palayo. Napasigaw si Indira. Umiyak ang mga bata. Naglabasan ng mga kapitbahay, mulit walang makalapit dahil takot sila sa mga tauhan ni Belarmino. At sa sandaling iyon, isang sunod-sunod na tunog ng preno ang umalingaw-ngaw sa labas ng daycare. Huminto ang tatlong itim na sasakyan sa tapat ng kalsada. Bumukas ang pinto ng pinakaunang sasakyan at bumaba ang isang lalaking nakaitim na Amerikana, matangkad, maputla ang mukha sa galit at takot. Sa tabi niya ay isang babaeng abogado na may dalang folder, si Ate Sabelin Montero at isang seryosong lalaki na malinaw na sanay sa seguridad, si Mauro Ilustre. Nanigas si Leora. Cassian. Hindi katulad ng binatang nakilala niya noon sa medical mission. Mas matanda na ito, mas mabigat ang aura, mas halata ang pagod sa mata.
Pero siya iyon. Ang lalaking akala niya ay tuluyan nang nawala. Isang segundo lang silang nagkatitigan. Sa mata ni Cassian, nakita ni Liora ang pagkabigla, sakit at isang galit na hindi nakatutok sa kanya kundi sa mga taong humahawak sa anak niya. Nang makita ni Cassian si Elian na umiiyak habang pilit hinihila ni Roldan, nagbago ang mukha niya. Para bang lahat ng taon na ninakaw sa kanya ay sabay-sabay na bumagsak sa dibdib niya. Humakbang siya palapit at sa boses na yumanig sa buong paligid, sumigaw siya, "Bitawan niyo ang anak ko!" Tumigil ang lahat. Pati si Roldan ay nanigas, si Daria ay napaatras, si Viviana at Orlando na kararating lang sa likod ay halos hindi makapagsalita. Ang buong barangay ay biglang nanahimik, para bang pati hangin ay natakot gumalaw. Kumawala si Elian sa pagkakahawak ng lalaki at tumakbo pabalik kay Liora. Yinakap siya ng ina ng mahigpit, halos takpan ng buong katawan ng bata. Lumapit si Cassian, ngumit hindi niya agad hinawakan si Elian. Lumuhod siya sa harap nito, nanginginig ang kamay. "Elian," mahina niyang sabi, halos mabasag ang boses. Nagtago si Elian sa likod ni Liora, pero tumingin sa kanya. "Sino po kayo?" Hindi agad nakasagot si Cassian. Napatingin siya kay Liora, humihingi ng pahintulot sa isang tingin. Pero si Liora ay tulala pa rin. Ang lalaking iniyakan niya ng maraming taon ay narito na ngayon sa harap ng anak nila, sa gitna ng pinakamasamang araw ng buhay niya. Si Ate Sabilin ang unang kumilos. Lumapit siya kay Daria at ipinakita ang dokumento. "Ako si Ate Sabilin Montero, legal counsel ni Cassian Velarde. Ang sinumang magtatangkang ilayo ang batang ito mula sa kanyang ina nang walang court order ay kakasuhan namin ng attempted kidnapping, falsification, coercion at child endangerment." "May papeles kami," palaban na sabi ni Daria, pero naninginig na ang boses. "Peking papeles," sagot ni Sabilin, "at sisiguraduhin kong isa-isa kayong mananagot." Tumingin si Cassian kay Roldan. "Sabihin mo kay Belarmino, tapos na ang pagtatago niya sa likod ng mga mahihirap na pamilya." Napaanga ang labi ni Liora. Belarmino. Dun niya naintindihan. Hindi aksidente ang lahat, hindi simpleng utang, hindi simpleng kasamaan ng mga magulang niya. May mas malalim na ugat ang nangyari sa kanila. Lumapit si Viviana, pilit pang nagsasalita. "Hindi niyo pwedeng kunin ang apo namin. Kami ang pamilya niyan." Humarap si Liora sa ina niya, yakap pa rin si Elian. Mamumula ang pisngi niya sa sampal, pero diretsyo na ang tindig niya. "Pamilya?" sabi niya. "Kayo ang unang nagtangkang ipambayad siya." Napaatras si Viviana, parang siya naman ang nasampal. Sumenya si Mauro Ilustre sa mga kasamang security. Hindi sila nanakit, pero malinaw sa kilos nilang hindi na makakalapit sina Roldan. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan. Si Aling Serapia na dumating na hingal-hingal na, ay agad lumapit kay Liora at hinawakan ng likod niya. "Anak," bulong nito, "nandito ako." Sa gitna ng gulong iyon, lumapit si Cassian kay Liora. May luha sa gilid ng mata niya, pero pinipigilan niya. "Liora," sabi niya, "hindi ko alam. Isinusumpa ko hindi ko alam na may anak tayo." Matagal siyang tinitigan ni Liora. Maraming gustong lumabas sa bibig niya. "Bakit hindi mo ako nahanap? Bakit ka naniwala? Bakit ngayon ka lang dumating?" Pero hindi iyon ang tamang sandali. Nanginginig pa rin si Elian sa dibdib niya. May mga tao pang gustong manakit sa kanila. "Kailangan kong ilayo ang anak ko rito." Iyon lang ang sabi niya. Tumanggi si Cassian. "Hindi kita pipilitin sa kahit ano, pero hayaan mong protektahan ko kayo ngayon." Nais sanang tumanggi si Liora, pero tumingin siya sa paligid. Nakita niya sina Roldan, Daria, Orlando, Viviana at ang takot sa mukha ng anak niya. Alam niyang pagabing iyon, hindi sapat ang tapang niya kung wala siyang ligtas na pupuntahan. Kahit ngayon lang. Mahina niyang sabi, "Hanggat kailalang," sagot ni Cassian. Isinakay nila si Liora, Elian at Aling Serapia sa sasakyan. Sumama rin si Indira matapos masigurong maayos ang ibang bata sa daycare. Habang umaandar ang kotse palayo sa San Isidro del Mar, hindi tumingin si Liora sa likod. Hawak niya si Elian habang ang bata ay unti-unting napapagod sa pag-iyak at nakatulog sa kandungan niya. Sa kabilang upuan,
Tahimik si Cassian. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagpaliwanag ng mahaba. Para bang alam niyang walang salitang kayang maghilom agad ng taong iniwan sa dilim ng maraming taon. Pagdating nila sa ligtas na bahay ng pamilya Velarde, sinalubong sila ng malawak na bakuran, tahimik na ilaw, at kwartong malinis na may bagong kumot. Sa unang pagkakataon, nakahiga si Elian sa kama na hindi kailangang kabahan si Liora na may kakatok para maningil, manakot o mangagaw nang makatulog ang bata. Lumabas si Liora sa maliit na veranda. Doon niya nakita si Cassian, nakatayo sa ilalim ng ilaw, parang hindi rin marunong huminga. Hindi nito binabago ang lahat, sabi ni Liora nang hindi tumingin sa kanya. Alam ko, sagot ni Cassian. Hindi dahil dumating ka, mawawala na ang lahat ng taon na kami lang. Alam ko, hindi ko alam kung kaya kitang pagkatiwalaan. Napayuko si Cassian. Hindi ko hihingin agad, pero hahanapin ko ang katotohanan, Liora. At sisiguraduhin kong walang makakagamit kay Elian. Hindi na. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, humarap siya sa kanya. Ang kailangan ko ngayon ay hindi pangako ng pag-ibig. Katotohanan ang kailangan ko. Hustisya at kaligtasan ng anak ko. Tumanggo si Cassian. Mabigat at seryoso, iyon ang uunahin natin. Sa loob ng kwarto, mahimbing nang natutulog si Elian. Hawak pa rin ang punit na papel kung saan nakaguhit ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng dagat. Sa labas, dalawang taong minsang pinaghiwalay ng kasinungalingan ang nakatayo sa pagitan ng galit at pag-asa. Hindi pa sila buo, hindi pa sila magaling, pero sa unang pagkakataon, hindi na nag-iisa si Liora sa paglaban. Kinabukasan matapos ang gabing yumanig sa buong buhay ni Liora, nagising siya sa isang silid na hindi niya pag-aari. Malambot ang kutsyon, mabango ang kumot, may kurtinang kulay gatas na marahang gumagalaw dahil sa malamig na hangin pumapasok mula sa bintana. Sa unang sandali, hindi niya agad naalala kung nasaan siya. Akala niya panaginip lang ang lahat. Ang daycare, ang sigaw ni Elian, ang pagdating ni Cassian, at ang boses nitong yumanig sa buong paligid nang sumigaw ng, "Bitawan niyo ang anak ko." Pero nang lumingon siya at nakita si Elian na natutulog sa tabi niya, yakap ang punit na papel ng kanyang drawing, bumalik ang lahat. Ang bigat, ang takot, ang ginhawa, at ang isang klase ng sakit na hindi niya alam kung saan ilalagay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng anak. Payapa ang mukha ni Elian, pero kahit tulog, mahigpit pa rin ang kapit nito sa papel. Parang kahit sa panaginip, natatakot itong may mga agaw sa kanya. Hindi na anak, bulong ni Liora. Hindi na kita hahayaang kunin ng kahit sino. May mahinang katok sa pinto. Liora, boses iyon ni Aling Serapia. Gising ka na ba, anak? Bumangon si Liora at binuksan ang pinto. Nandoon ang matanda. May bitbit na tray ng mainit na tsokolate at pandesal. Sa likod nito ay si Indira, nakapamewang. Halatang hindi rin masyadong nakatulog. Hindi ako nasanay sa bahay na ganito katahimik, sabi ni Indira. Pilit nagpapatawa. Parang pati paghinga ko kailangan may permiso. Napangiti ng mahina si Liora, pero hindi iyon umabot sa mata niya. Inutusan ka ba nila? Tanong niya kay Aling Serapia. Tinutukoy ang pagkain. Hindi, ako ang nangulit sa kusina. Sabi ko kung may batang kagabi pa iiyak, dapat unang ihain ay mainit na tsokolate. Hindi kung ano-anong sosyal na pagkain. Napaupo si Liora sa gilid ng kama. Sa simpleng linyang iyon, muntik na siyang iyak. Sa buong buhay niya, bihira siyang alagaan. Lagi siyang tagapag-alaga, tagasalo, tagapagbayad, tagapanunang kulang. Ngayon, hindi niya alam kung paano tumanggap. Maya-maya, bumukas ang mata ni Elian. Una nitong hinanap si Liora. Nang nakita niya ang ina, agad itong kumapit. "Ma, nandito pa ba tayo?" "Oo anak. Ligtas tayo dito." "Yung lalaki po kagabi," dahan-dahang tanong ng bata. "Galit po ba sa akin?" Napahawak si Liora sa pisngi ni Elian. Hindi siya galit sa'yo." "Bakit niya po sinabing anak niya ako?" Napatingin si Liora kina Aling Serapia at Indira. Pareho silang nanahimik. Alam nilang ang tanong na iyon ay hindi pwedeng takasan habang buhay. Pero hindi rin ito pwedeng isagot ng pabigla-bigla. Hininga ng malalim si Liora. "May mga bagay anak na kailangan munang ayusin ng mga matatanda. Pero ang totoo, hindi ka nag-iisa. Kahit kailan, hindi naging kasalanan ang pagkatao mo." Hindi lumbos na naiintindihan ni Elian. Tumanggo ito at yumakap sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Attorney Sabilin Montero. Maayos ang suot nito, pero kita sa ilalim ng mata ang puyat. Kasama niya si Mauro Ilustre, bitbit ang maliit na folder at ilang printed na larawan mula sa daycare. Sa likod nila, tahimik na pumasok si Cassian. Hindi siya lumapit agad. Tumayo lang siya malapit sa pintuan, parang bisita sa sariling bahay. "Magandang umaga," maingat niyang sabi. Hindi sumagot agad si Liora. Nakatayo si Elian sa tabi niya,
nagtatago sa likod ng palda niya habang pasilip-silip may Cassian. Lumuhod si Cassian, hindi para pilitin lumapit ang bata, kundi para pumantay sa taas nito. "Hi, Elian," sabi niya rang mahina. "Ako si Cassian." "Iyon po ba pangalan niyo?" tanong ni Elian. "Oo." "Marunong po ba kayong gumuhit ng barko?" Nagulat si Cassian sa tanong, saka napangiti ng bahagya. "Hindi masyado, pero pwede mo akong turuan." Hindi agad sumagot si Elian. Tumingin muna siya kay Liora, naghihintay ng pahintulot. Tumangdo ang ina. Doon palang inilabas ng bata ang maliit niyang lapis at ang punit na papel mula kagabi. Sa sandaling iyon, parang may kung anong bumara sa lalamunan ni Cassian. Kinuha niya ng marahan ng papel nang iniabot ito ni Elian. Guhit iyon ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng dagat, hawak ang kamay ng isang bata. Hindi perpekto ang guhit, baliko ang linya, pero malinaw ang maliit na nunal sa kilay ng lalaki. "Bakit ganito mo siya ginuhit?" tanong ni Cassian. "Hindi ko po alam," sagot ni Elian. "Lagi ko po siyang naiisip. Sabi ko po kay mama, baka siya yung papa ko." Napapikit si Cassian. Sa ilang segundong iyon, wala siyang bilyonaryo, wala siyang kapangyarihan, wala siyang kumpanya. Isa lang siyang lalaking biglang hinarap ng mga taong nawala sa kanya dahil sa kasinungalingang pinaniwalaan niya. "Ako," hindi niya natapos ang sasabihin. Tumingin siya kay Liora at doon niya pinigilan ang sarili. Hindi niya pwedeng angkinin agad ang batang hindi pa siya kilala. Hindi niya pwedeng burahin sa isang umaga ang 7 taong pag-isa ni Liora. Tumayo siya at humarap kay Liora. "May mga taong papunta na sa San Isidro ngayon. Kukuhanin nila ang CCTV sa paligid ng daycare, pati ang records sa munisipyo. Si Sabilin na ang bahala sa legal side, pero kailangan kong malaman ang lahat ng nangyari noon. Lahat, Liora." Napakuyom ang kamay ni Liora. "Ikaw ang nawala, Cassian." "Alam ko. Hinabol kita. Pumunta ako sa medical mission office, sa chapel, sa terminal. Sinabi nila wala ka na raw. Tapos may mensahe kang pinabasa sa akin na hindi raw tayo pareho ng mundo." Kumunot ang noo ni Cassian. "Wala akong pinadalang ganun." Natawa si Liora pero walang saya. "Siyempre, ngayon mo sasabihin yan." Lumapit si Sabilin, maingat ang boses. "Liora, hindi ko hinihingi na maniwala ka agad, pero may mga nakita kaming indikasyon na parehong panig ninyo ang niloko. May lumang bank withdrawal si Bellarmino noong mismong linggo na nawala si Cassian. May transfer din sa pangalan ng tatay mo." Napatigil si Liora. "Ano?" Inilatag ni Sabilin ang kopya ng dokumento sa mesa. "Hindi pa ito sapat para ikulong sila, pero simula ito. Kailangan nating sundan ang trail." Bumigat ang dibdib ni Liora. Alam niyang masama ang najowa ng mga magulang niya, pero iba pa rin ang makita sa papel ang patunay na maaaring matagal na siyang ipinagbenta bago pa man ipanganak si Elian. "Hindi ko kayang marinig," bulong niya. Lumapit si Aling Serapia at hinawakan ng balikat niya. "Anak, minsan ang katotohanan masakit sa simula pero gamot sa dulo. Matagal ka nang nilalason ng kasinungalingan." Dumaan ang magasumunod na araw na parang mabagal mungit mabigat na paglalakad sa ilalim ng ulan. Hindi pinilit ni Cassian na Liora ang kausapin niyang matagal. Sa umaga, tahimik niyang iniiwan ng pagkain sa mesa ng guest house. Sa hapon, pinadadala niya si Mauro na magtanong kung kailangan ba nila ng kahit ano. Kapag nakikita niya si Elian sagad din, hindi siya basta lumalapit. Naghihintay siya na ang bata ang unang magsalita. Noong ikatlong araw, nakita si Elian si Cassian sa ilalim ng malaking puno ng nara, may hawak na sketchpad at lapis. Nakatayo si Liora sa veranda, nagmamastig. "Hindi po ganyan ang barko," sabi ni Elian, lumapit ng kaunti. Napatingin si Cassian sa guhit niya parang kahon na may layag. "Hindi ba? Parang kahon na may kumot." Natawang mahina si Cassian. "Turuan mo nga ako." Umupo si Elian sa damuhan, pero may pagitan pa rin sila. Ipinakita niya kung paano gumuhit ng ilalim ng barko, kung saan ilalagay ang alon at paano gawing parang umaandar ang layag. Habang nagtuturo ang bata, hindi inalis ni Cassian ang tingin dito. Hindi dahil gusto niyang makabawi agad, kundi dahil ayaw niyang makaligtaan ang kahit isang sandali pa. Mula sa veranda, pinapanood sila ni Liora. Masakit makita, pero hindi dahil galit siya. Masakit dahil sa isang eksenang napakasimple,
nakita niya ang 7 taong ninakaw sa kanila. Sa loob ng Velarde Estate, may isa pang taong hindi agad tumanggap sa presensya ni Liora, si Doña Mirelva Velarde, lola ni Cassian. Matanda na ito, ngulit matuwid pa rin ng tindig, laging nakaputing bestida at may mga matang sanay sumukat ng tao. Hindi siya bastos kay Liora, pero hindi rin mainit ang pagtanggap. Naiintindihan kong mahirap ang pinagdaanan mo, sabi ni Doña Mirelva isang umaga sa greenhouse. Pero kailangan mong maintindihan, marami ring taong gaganit sa apelyido namin. Nasa harap nila ang mga halamang orchid. Si Liora ay may hawak na maliit na pandilig dahil tinulungan niya ang hardinero kanina. Hindi dahil inutusan siya, kundi dahil hindi siya sanay na walang ginagawa. Hindi ko kailangan ng apelyido ninyo, mahinahon niyang sagot. 7 taon kong binuhay ang anak ko nang wala yan. Bahagyang tumaas ang kilay ni Doña Mirelva. Matapang kang magsalita. Hindi po, pagod lang akong laging mukhang nanghihingi kahit ako ang inagawan. Tumahimik ang matanda. Sa unang pagkakataon, hindi nito nakita si Liora bilang babaeng dumating dala ang problemang maaaring makasira sa pangalan ng pamilya. Nakita niya ang isang ina. Sugatan, oo, pero nakatayo. Ano ang gusto mo para sa sarili mo? Tanong ni Doña Mirelva. Nagulat si Liora. Matagal na walang nagtatanong niyon sa kanya. Dati po, gusto kong maging nurse, sagot niya. Pero tumigil ako. Maraming nangyari. Dati? Ulit ng matanda. Hindi ka papatay, Liora. Ang pangarap hindi nililibing dahil lang naantala. Hindi agad sumagot si Liora. May kumirot sa dibdib niya. Hindi lungkot, kundi isang uri ng pag-asang matagal na niyang hindi hinahawakan. Habang unti-unti nagkakaroon ng katahimikan sa loob ng estate, patuloy namang lumalabas ang mga ebidensya. Natagpuan ni Mauro ang lumang CCTV sa terminal noong araw na umalis si Cassian. Makikita roon si Orlando na nakikipagkita sa tauhan ni Bellarmino, bitbit ang brown envelope. Nakuha rin ni Sabilin ang testimonya ni Manang Odelia Toralba na minsang sinubukang ipadala ni Liora ang sulat kay Cassian, ngunit bumalik iyon na may markang address unknown kahit tama ang address. Pinuntahan ni Sabilin at Mauro ang lumang post office sa San Isidro. Doon nila nakausap ang retiradong kartero na si Ponciano Fulgencio, isang payat na lalaking may makapal na salamin. Naalala ko yan, sabi ni Ponciano habang hawak ang kopya ng lumang sobre. May babaeng laging kumukuha ng sulat noon. Sabi niya nanay siya ni Liora. May authorization daw. May authorization ba? Tanong ni Sabilin. Napayuko si Ponciano. Wala. Mali ko iyon. Kilala ko kasi ang pamilya. Hindi ko akalaing. Si Viviana. Bulong ni Liora nang ikinwento sa kanya ang nangyari. Parang may panibagong pader na gumuho sa loob niya. Lahat ng gabing inakala niyang walang sagot si Cassian, lahat ng araw na pinilit niyang tanggapin na hindi siya pinili, lahat pala iyon ay kinulong ng sariling ina sa isang kasinungalingan. Pagdating ng gabi, humarap si Cassian sa veranda. Tahimik ang paligid. Nasa loob si Elian, natutulog kasama si Aling Serapia. May mga sulat ka ba talaga? Tanong ni Liora. Tumangdo si Cassian. Marami. Noong una, galit ako. Pero kahit galit, nagsulat pa rin ako. Gusto kong marinig mula sa iyo mismo kung totoo ang sinabi nila. Walang sagot. Hanggang naniwala akong ayaw mo na. Buntis ako noon, sabi niya, halos pabulong. Araw-aram kitang hinihintay. Napapikit si Cassian. Patawad. Hindi sapat ang patawad. Alam ko. Matagal silang natahimik. Walang yakapan, walang biglaang pagbabalikan. Taning 2 taong nakatayo sa gitna ng mga taong ninakaw sa kanila. Kinabukasan, lumabas sa social media ang unang paninira. Isang interview sina Viviana at Orlando, umiiyak sa harap ng kamera. Sinabi ni Viviana na inagaw daw ng Velarde family ang apo nila. Sinabi ni Orlando na si Liora daw ay pabaya, walang permanenteng tirahan at ginamit lang si Cassian para yumaman. Nakita ni Liora ang video habang nasa kusina. Nang marinig niya ang sariling inang tinatawag siyang walang kwentang ina sa harap ng publiko, muntik nang mabitawan ng baso sa kamay niya. Agad dumating si Yundira. Huwag mong basahin ang comments. Pero nabasa na rin ni Liora ang ilan. Mukhang pera,
Ginamit ang bata, kawawang lolo at lola. Naupo siya, naninginig ang buong katawan niya. Hindi niya akalain na kahit nakalayo na siya, kaya pa rin siyang habulin ng kasinungalingan. Dumating si Doña Mirelva at nakita siya sa ganoong kalagayan. Tahimik nitong kinuha ang cellphone mula sa mesa at ipinasa kay Sabilin. Hindi tayo sasagot ng iyak. Sabi ng matanda, sasagot tayo ng ebidensya. Sa loob ng 2 linggo, naghain si Attorney Sabilin ng kaso laban kina Belarmino Quesada, Roldan III, Daria Fuentebella, Orlando at Viviana. Kasama sa reklamo ang falsification of documents, coercion, attempted unlawful removal of a minor, child endangerment at paggamit ng peking social work complaint. Hindi na lamang ito personal na away, isa na itong laban para sa katotohanan. Dumating ang unang hearing para sa Temporary Protective Order at pagkilala sa karapatan ni Leora bilang pangunahing tagapag-alaga ni Elian. Kinabahan siya nang pumasok sa korte, hawak niya ang kamay ng anak. Sa kabilang panig, nandoon sina Orlando at Viviana, kasama ang abogado ni Belarmino. Hindi tumingin si Leora sa kanila ng matagal. Ayaw niyang bigyan ng kapangyarihan ng takot. Nang tinawag si Cassian para magsalita, tumayo ito ng maayos. Handa akong kilalanin ang bata bilang anak ko. Sabi niya, malinaw ang boses. Pero hindi ako narito para agawin siya sa kanyang ina. Narito ako para protektahan silang dalawa mula sa mga taong gumamit sa kanila. Napatingin si Leora sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng banta sa presensya ni Cassian. Hindi nito inaangkin ng anak bilang ari-arian. Kinikilala nitong si Leora ang nanatili noong walang ibang nandoon. Lumabas ang resulta ng DNA test makalipas ang ilang araw. Positive. Si Cassian Velarde ang ama ni Elian. Sa korte, opisyal na kinilala ang pagiging ama ni Cassian, gumit malinaw ding pinagtibay na si Leora ang pangunahing tagapag-alaga ng bata habang patuloy ang kaso laban sa mga nagtangkang gumamit kay Elian. Nang marinig yon, napahawak si Leora sa dibdib, hindi dahil nanalo siya laban kay Cassian, kundi dahil sa wakas may batas na nagsasabing hindi pwedeng basta agawin ang anak niya. Paglabas nila ng korte, lumapit si Viviana, galit ang muka. "Leora, kaya mo talaga kaming ipahiya?" Sigaw nito, "Magulang mo kami!" Huminto si Leora. Dati, sa isang sigaw lang ng ina, nanliliit na siya. Ngayon, hawak niya ang kamay ni Elian at sa kabilang tabi niya ay nakatayo si Cassian, hindi para magsalita para sa kanya, kundi para ipaalalang hindi na siya nag-iisa. "Hinahiyangan na ako noon pa, ma," sabi ni Leora mahinahon ngulit talim. "Hindi dahil anak ninyo ako, kundi dahil pinilit kong mahalin ang mga taong paulit-ulit akong nilulunod." Napaiyak si Orlando pero hindi siya nilapitan ni Leora. "Hindi ko na kailangang iligtas ang mga taong paulit-ulit akong nilulunod," dagdag niya. Pagkatapos, tumalikod siya. Hindi iyon pagwawakas ng lahat ng sugat, pero iyon ang unang araw na pinili ni Leora ang sarili niya nang hindi nakakaramdam ng kasalanan. Sa sasakyan pauwi, nakasandal si Elian sa kanya. "Ma," tanong ng bata, "ibig sabihin po ba may papa na ako?" Tumingin si Leora kay Cassian na tahimik sa harap, halatang naghihintay rin ng sagot. Huminga siya ng malalim. "Ibig sabihin, anak, may taong gustong makilala ka at alagaan ka, pero dahan-dahan tayo, ha?" Tumanggo si Elian. "Pwede po ba siyang matutong gumuhit ng barko bukas?" Napangiti si Leora at sa unang pagkakataon, hindi niya pinigilan ang ngiti. "Pwede," sagot niya. "Bukas, pwede." Kinabukasan, nang sabihin ni Elian na gusto niyang turuan si Cassian gumuhit ng barko, hindi na nagsalita si Leora. Hindi niya pinigilan ng bata, pero hindi rin niya pinilit ang sarili ng umiti ng sobra. Alam niyang may mga bagay na hindi dapat minamadali. Ang sugat ay hindi nahihilom dahil lang may humingi ng tawad. Ang tiwala ay hindi bumabalik dahil lang dumating ang katotohanan. Pero habang pinapanood niya mula sa veranda si Elian na nakaupo sa damahan habang si Cassian ay seryosong-seryoso sa pagguhit ng barko na mukhang kahon pa rin, may maliit na bahaging gumaan sa dibdib niya. "Hindi ganyan ang alon," reklamo ni Elian, nakakunot ang noo. "Akala ko maganda na," sabi ni Cassian pilit seryoso. "Parang bulatipo." Natawa si Cassian at iyon ang unang beses na narinig ni Leora ang tawang walang bahid ng bigat mula sa kanya.
Sandali lang iyon, pero sapat para makita niyang hindi pera ang kailangan ni Elian mula sa ama. Panahon, presensya, tiyaga, mga bagay na hindi nabibili pero kayang ipagkait kung makasarili ang tao. Sa loob ng mga sumunod na linggo, dahan-dahang nagbago ang araw-araw ng mag-ina. Hindi na sila nagigising sa sigaw ni Viviana o sa mabigat na yabag ni Orlando sa sahig. Hindi na kailangang itago ni Liora ang konting pera sa ilalim ng unan baka makuha sa gabi. Hindi na nanginginim si Elian kapag may kumatok sa pinto. Sa guest house ng Velarde Estate, may katahimikan na bago sa kanila. Noong una, hindi marunong humarap si Liora sa ganoong katahimikan. Parang may hinihintay pa rin siyang panganib. Anak, sabi ng Aling Serapia isang umaga habang tinutulungan siyang magtikplot ng kumputan. Huwag mong ikatakot ang payapang araw. Hindi porke hindi ka sanay, hindi mo na karapatan. Napatingin si Liora sa matanda. Parang may mali po kapag walang sumisigaw. Wala kang kasalanan kung nasanay kang mabuhay sa gulo, pero may karapatan kang matuto ulit mabuhay sa tahimik. Ang mga salitang iyon ang dinala ni Liora nang kinausap siya ni Doña Mirelba sa greenhouse makalipas ang ilang araw. Maaga pa noon, mabango ang lupa dahil bagong dilig ang mga halaman. Nakaupo ang matanda sa rattan chair habang hawak ang tasa ng tsaa. May nakausap akong dean sa isang caregiving and nursing bridge program, sabi ni Doña Mirelba. Kung gusto mo, pwede kang bumalik sa pag-aaral. Hindi bilang utang na loob sa amin, bilang pagpapatuloy ng sinimulan mo. Hindi agad sumagot si Liora. Nakatitig siya sa mga orchid na nakahanay sa harap nila. Doña Mirelba, ayokong isipin ng iba na ginagamit ko si Cashan o ang apelido ninyo. Ang ibang tao, kahit anong gawin mo, may sasabihin, sagot ng matanda. Ang tanong, hahayaan mo bang sila ang pumili ng buhay mo? Napabuntong hininga si Liora. Gusto ko pong mag-aral, pero gusto ko rin pong magtrabaho. Hindi ko kaya na bigla na lang akong umasa. Bahagyang ngumiti si Doña Mirelba. Iyan ang dahilan kung bakit mas gusto kitang tulunan. Hindi ka humihingi ng korona, humihingi ka lang ng pagkakataon. Mula noon, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Liora. Sa umaga, inihahatid niya si Elian sa bagong paaralan na inirekomenda ni Yendira at inaprobahan ni Cashan pagkatapos nilang siguraduhing ligtas ang lugar. Hindi iyon ang pinakamahal na paaralan sa syudad, pero maayos, may malasahit ang mga guro at may school nurse na si Miss Calithea Morante, isang babaeng mahinahon magsalita at laging may dalang maliit na notebook para sa health records ng mga bata. Unang araw pa lang ni Elian, kinakabahan na ito. Nakahawak sa palda ni Liora, ayaw bumitaw. Ma, paano kung ayaw nila akong kalaro? Tanong niya. Yumuko si Liora at inayos ang kweyo ng anak. Hindi lahat ng makikilala mo magiging kaibigan agad, pero hindi mo kailangang magpanggap para lang magustuhan ka. Lumapit si Cashan, hawak ang maliit na lunchbox na siya mismo ang naghanda kahit halatang hindi sanay. May extra sandwich ka rito, sabi niya kay Elian. Kung may batang walang baon, pwede mong bigyan, pero kung gutom ka, kainin mo lahat. Tumingin si Elian sa kanya, saka ang umiti. Salamat po, Papa Cashan. Natigilan si Cashan. Hindi Papa lang, hindi ring Tito. Papa Cashan. Parang may pintong bahagyang bumukas, pero hindi pa tuluyan inalis ang kandado. At para kay Cashan, sapat na iyon. Sa paaralan, naging unang kaibigan ni Elian si Tobin Aranja, isang batang may kulot na buhok at laging may dalang maliit na toy dinosaur sa bulsa. Si Tobin ang unang lumapit kay Elian nang makita nitong magaling gumuhit ng barko. Marunong ka gumawa ng pirate ship? Tanong ni Tobin. Marunong, sagot ni Elian. Pero hindi ako gumagawa ng masamang pirates, rescue ship ang gusto ko. Bakit? Kasi mas gusto ko yung nagliligtas. Nang ikwento iyon ni Miss Calithea kay Liora sa hapon, napaluha siya ng palihim. Kahit bata pa si Elian, dala na nito ang bakas ng pinagdaanan nila. Pero sa halip na maging malupit, mas pinili nitong isipin ang pagliligtas. Habang nagsisimulang umayos ang buhay ng mag-ina, hindi naman tumigil ang kaso kay Belarmino Quesada. Si Attorney Sabelin Montero ay araw-araw halos walang pahinga sa pagbuo ng ebidensya.
Nakipagkita siya sa ibang biktima ng lending scheme ni Bellarmino, mga taong dating tahimik dahil takot, pero ngayon ay unti-unting naglalakas loob. Isa sa kanila si Nicanora Pailan, tindera ng isda sa palengke ng San Isidro del Mar. Payat, maitim sa araw at may boses na basag sa pagod pero matapang ang mata. Sa isang community meeting na inorganisa ni Sabilin at Yandira, tumayo si Nicanora sa harap ng mga tao. Akala ko, ako lang ang tanga. Pinapirmahan nila ako sa papeles na hindi ko maintindihan. Nung hindi ako nakabayad, kinuha nila ang bangka ng asawa ko. Ngayon, wala kaming hanap buhay. Kasunod niyang sinalita si Sylvester Ocampo, dating driver na nawalan ng bahay dahil sa pekeng kolateral. Hindi lang pera ang ninakaw nila, dignidad, pati tiwala sa sarili. Nakaupo si Liora sa likod, hawak ang folder ng sariling reklamo. Hindi siya dapat magsasalita ng araw na iyon. Pumunta lang siya para makinig. Pero habang naririnig niya ang mga kwento ng ibang taong sinira ng parehong sistema, unti-unting may tumayong tapang sa loob niya. Tumayo siya. Natahimik ang mga tao. Ako si Liora Mayumi Sandejas. Ang anak ko ay muntik nilang gamiting pambayad sa utang na hindi ko ginawa. Matagal akong nahiya. Akala ko kasalanan kong mahirap ako, kasalanan kong iniwan ako, kasalanan kong hindi ko naprotektahan agad ang anak ko. Pero ngayon alam ko na, ang may kasalanan ay ang mga taong ginamit ang kahinaan ng iba para kumita. Sa gilid nakita niyang nakatingin si Cashan sa kanya. Hindi ito pumalakpak agad, hindi rin ito umeksena. Tahimik lang itong nakatayo, may paghanga sa mata. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Liora bilang babaeng kailangang iligtas. Nakita niya ito bilang babaeng marunong nang iligtas ang sarili at ang iba. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Nicanora kay Liora at hinawakan ang kamay niya. Akala ko mayayaman lang ang kayang lumaban, sagot ni Nicanora. Umiling si Liora. Hindi po. Minsan kailangan lang may unang magsalita para sumunod ang iba. Ngulit habang lumalakas ang boses ng mga biktima, lalong nagiging desperado si Bellarmino. Sa kanyang opisina, binasa niya ang mga bagong reklamo laban sa kanya at marahas na inihagis ang folder sa sahig. Isang babae lang yan, singhal niya kay Roldan. Isang mahirap na babaeng na biglang nagkaroon ng kakampi. Bakit parang buong bayan na ang laban sa akin? Tahimik si Roldan. Wala na ang yabang niya noong gabi sa daycare. Alam niyang lumiliit na ang espasyo nila. Sir, may mga tauan na pong ayaw na sumagot sa tawag, sabi nito. Si Daria nagtatago na rin. Mga duwag, mariing sabi ni Bellarmino. Kung babagsak ako, may isasama ako. Hindi alam ni Bellarmino na ang isa sa mga dating tauhan niya, si Jexel Buan, ay lihim lang nakipag-ugnayan kay Mauro Ilustre. Si Jexel ay dating driver ni Roldan, isang lalaking ilang taon ding nanahimik kapalit ng sweldo. Ngunit nang makita niyang pati bata ay kayang idamay ni Bellarmino, hindi na niya kayanan. Nagkita sina Jexel at Mauro sa likod ng isang lumang gasoline station. Gabi iyon, mahina ang ulan at halos walang tao sa paligid. May ledger si Bellarmino, sabi ni Jexel, pawis na pawis kahit malamig. Nandoon lahat, pangalan ng mga opisyal, abogado, pulis at negosyanteng tumanggap ng pera, pati mga pamilyang pinilit niyang pumirma sa peking utang. Nasaan ang ledger? Tanong ni Mauro. Sa private vault niya, pero balak niyang ilabas bukas. Tataka siya, may flight sa private hangar. Nang makarating ang impormasyon kina Sabilin at Cashan, agad silang naghanda ng legal na koordinasyon. Hindi ito pwedeng basta habulin ng walang proseso. Kailangan ng warrant, kailangan ng tamang dokumento. Ayaw nilang sirain ang kaso dahil sa pagmamadali. Habang abala sila, si Liora naman ay patuloy na nakikipaglaban sa sariling takot. Isang gabi, nakita siya ni Cashan sa tabing dagat ng estate. Hindi iyon ang dagat sa San Isidro,
pero sapat ang amoy ng asin para maalala niya ang dating buhay. Hindi ka makatulog? Tanong ni Cassian. Marami akong iniisip. Umupo siya sa tabi, may distansya pa rin. Palagi niyang ginagawa iyon ngayon. Lumalapit pero hindi nang hihimasok. Leora, sabi niya, hindi mo kailangang sumama sa huling paghahain ng reklamo kung hindi mo kaya. Pwedeng kami na ni Sabilin. Tumingin siya sa malayo, sa itim na dagat. Buong buhay ko, iba ang nagsasalita para sa akin. Magulang ko, mga kapitbahay, mga taong hindi alam ang totoo. Ayokong hanggang dulo, iba pa rin ang haharap. Baka masaktan ka ulit. Nasaktan na ako, sagot niya. Pero iba na ngayon. Noon wala akong laban. Ngayon, may boses na ako. Matagal siyang tinitigan ni Cassian. Humihingi ako ng tawad dahil hindi ako naging boses mo noon. Huminga ng malalim si Leora. Hindi ko pa alam kung kailan ako lubos na makakapagpatawad, pero nakikita ko na sinusubukan mong maging narito para kay Elian, para sa katotohanan. Iyon muna ang gagawin ko, araw-araw. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang lumalim ang pag-unlad mang relasyon nila. Ngunit hindi ito naging madali. May mga araw na natatahimik si Leora kapag nakikita niyang lumang mensahe o dokumentong nagpapaalala sa panahong akala niya'y iniwan siya. May mga araw naman si Cassian ang nababalot ng konsensya kapag nakikita niyang marunong nang ayusin ni Elian ng sariling gamit, magtimpla ng gatas at magsabing, "Kaya ko na po," sa mga bagay na dapat may amasa ng tumulong noon. Kaya pumayag silang mag-family counseling. Sa una, nahirapan si Leora. Hindi siya nasanay magsalita ng sugat sa harap ng iba. Ngunit sa tulong ni Doktora Nerissa Balandra, isang therapist na rekomendado ni Miss Calithia, unti-unti nang natutunan na hindi kahinaan ang pag-amin ng galit. "Galit ako," sabi niya sa isang session habang nakaupo si Cassian sa kabilang upuan. "Galit ako kasi kahit pareho tayong linoko, ako ang nagbuntis mag-isa. Ako ang nanganak mag-isa. Ako ang gumising tuwing may lagnat si Elian. Ako ang sinisi. Ako ang pinahiya." Tumulo ang luha ni Cassian. "Tama kang magalit. Hindi ko kailangan na sabihan mo akong tama ako. Kailangan kong makita na hindi mo iiwan ulit kapag mahirap na." Tumanong si Cassian. "Hindi na ako aalis." Hindi perpekto ang pangako ngayon, pero sa mga sumunod na araw, pinatunayan niya ito sa maliliit na bagay. Siya ang pumila sa enrollment ni Elian. Siya ang natutong magluto ng simpleng almusal na hindi sunog. Siya ang umupo sa tabi ni Leora nang hindi nagsasalita nang mabigla ito sa balitang nagpa-interview na naman si Viviana. Samantala, sina Orlando at Viviana ay unti-unting nawawalan ng kakampi. Nang lumabas ang mga ebidensyang tumanggap sila ng pera mula kay Bellarmino noon, nagbago ang tingin ng mga kapitbahay. Ang dating mga taong naniwala sa iyak ni Viviana sa interview ay nagsimulang umiwas. Ang mga lending groups na dati niyang kinabibilangan ay naningil. Ang mga kamag-anak na dati niyang pinagyayabangan ay ayaw na siyang papasuki sa bahay. Isang gabi, habang nakaupo sila sa madilim na sala ng lumang bahay, walang kuryente dahil naputulan na sila, nagsalita si Orlando. "Viv, mali tayo." Napatingin si Viviana sa kanya, nanlalaki ang mata. "Ngayon ka magsasalita niyan. Ngayon na wala na tayong pera." "Hindi pera ang sinasabi ko." Naninginig ang boses ni Orlando. "Si Elian, anak ni Leora. Apo natin. Hinayaan nating hilahin siya na parang gamit." Tumayo si Viviana. "Ginawa natin ang kailangan." "Hindi." Sagot ni Orlando. Unang beses na hindi sumigaw, pero mas mabigat kaysa sigawang tinig. "Ginawa natin ang gusto natin." "Iba yun." Hindi sumagot si Viviana. Ngunit sa dilim, kahit hindi niya aminin, naramdaman niya ang unang bigat ng kahihiyang hindi na kayang tabunan ng dahilan. Dumating ang bagong pagdinig. At sa korte,
muling nakita ni Liora ang mga magulang niya. Payat na si Orlando. Si Viviana naman ay wala ng alahas, wala ng ayos, wala ng dating yabang. Ngunit hindi iyon sapat para burahin ang ginawa nila. Sa pagdinig, sinubukan pa rin ni Viviana na umiyak. Ginawa lang namin iyon dahil sa kahirapan. Hindi niyo alam ang pressure sa amin. Tumayo si Liora nang payagan siyang magsalita. Tumingin siya sa ina. Hindi na galit gaya noon, kundi malinaw. Maraming mahirap, ma. Si Aling Serapia, mahirap. Si Mang Teofrido, hindi mayaman. Si Yundira, maliit ang sahod. Pero ni minsan, hindi nila naisip ipagbili ang anak ko. Hindi kahirapan ang nagtulak sa inyo. Kasakiman. Hiya sa ibang tao. At kawalan ng pagmamahal. Napayuko si Orlando. Si Viviana ay hindi nakasagot. Habang lumalapit ang huling operasyon laban kay Bellarmino, naramdaman ni Liora na ang laban niya ay hindi na lamang para sa kanyang anak. Para na ito sa lahat ng batang muntik gamitin bilang pambayad, sa lahat ng inang pinatahimik ng takot, at sa lahat ng mahirap na pinaniwalang wala silang karapatang lumaban. Kinagabihan. Pinatawag ni Mauro sina Cassian, Sabilin at Liora sa study room. Nakalatag sa mesa ang mapa ng private hangar at ang kopya ng statement ni Jexel Buan. Bukas ng madaling araw, sabi ni Mauro, tatangkang tumakas si Bellarmino. May koordinasyon na sa mga otoridad, pero kailangan maisubmit ang final sworn statement bago siya tuluyang makaalis. Malakas ang kapit niya. Kailangan buo ang kaso. Tumingin si Sabilin kay Liora. Handa ka na ba? Saglit na pumikit si Liora. Naalala niya ang lumang bahay. Ang punit na drawing. Ang sigaw ni Elian. Ang kamay ni Roldan sa braso ng anak niya. Pagmulat niya, wala nang nanginginig sa kanyang mata. Handa na ako. Sabi niya. Hindi na ako tatakbo. Panahon na para sila naman ang humarap. Sa labas ng study room, tahimik na nakatayo si Elian. Hindi nila napansing gising pala ito. Narinig niya ang huling sinabi ng ina niya. At bagamat hindi niya lubos na nauunawaan lahat, alam niyang ang nanay niya ay hindi na ang babaeng laging umiiyak ng palihim sa gabi. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, naghanda si Liora hindi bilang takot na biktima, kundi bilang isang inang buong tapang nahaharap sa huling yugto ng laban. Sa ibabaw ng maliit na mesa, naroon pa rin ang drawing ni Elian, isang malaking barko na hindi na tinatangay ang alon. Para kay Mama. Ang rescue ship ko. Hinawakan ni Liora ang papel sa dibdib. At sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdamang siya ang inililigtas. Siya na ang naglalayag para magligtas. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat na batang-bata ang letra. Sa simpleng papel na iyon, nakita ni Liora ang buong dahilan kung bakit siya kailangan tumayo. Hindi na lang ito tungkol sa galit niya kina Orlando, Viviana o Bellarmino. Hindi na lang ito tungkol sa mga taon na ninakaw sa kanila ni Cassian. Tungkol ito sa kinabukasan ng anak niya at sa lahat ng batang maaaring maligtas kung may isang inang hindi na matatakot magsalita. Dahan-dahan niyang hinalikan ang noo ni Elian na natutulog pa sa kama. Nasa tabi nito si Aling Serapia. Gising na rin, ngunit hindi gumagalaw para hindi magising ang bata. Aalis ka na, mahinang tanong ng matanda. Opo, Nay Serapia. Lumapit si Aling Serapia at inayos ang kwelyo ng blouse ni Liora, para bang bata pa rin siya. Huwag mong dalhin ang galit ng mag-isa, dalhin mo ang katotohanan, mas mabigat iyon para sa kanila. Tumanggo si Liora. Takot pa rin po ako. Ang tapang anak, hindi ibig sabihin walang takot. Ibig sabihin, mas mahalaga ang ipinaglalaban mo kaysa sa takot mo.
Sa labas ng guest house, naghihintay si Cashen, si Attorney Sabelin Montero at si Mauro Ilustre. Hindi na sila nagsalita ng marami. Alam nilang ang araw na ito ang maglalagay ng malaking guhit sa pagitan ng nakaraan at ng magiging bukas. Habang nasa sasakyan sila papunta sa tanggapan kung saan pipirmahan ni Liora ang final sworn statement, nakatanaw siya sa madilim pang kalsada. Naaalala niya ang unang beses na tumakbo siya papuntang daycare, hingal na hingal, takot na mawala si Elian. Ngayon, muli siyang papunta sa isang laban pero hindi na siya tumatakbo para makatakas. Papunta siya para humarap. Liora, sabi ni Cashen mula sa tabi niya. Kapag naging sobra ang bigat, sabihin mo, hihinto tayo sandali. Hindi siya tumingin sa kanya pero bahagya siyang ngumiti. Hindi na tayo hihinto, matagal na silang hindi pinahinto. Tahimik na tumanggo si Cashen. Sa mga nakaraang buwan, natutunan niyang minsan ang tunay na pagmamahal ay hindi pagsalo sa lahat para sa taong mahal mo. Minsan, ito ay ang paglalakad sa tabi niya habang siya mismo ang humaharap sa gyerang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Sa opisina ni Sabelin, naroon na si Jexel Buwan. Puyat ang mukha nito, nanginginig ang kamay habang hawak ang baso ng tubig. Dati siyang driver ni Roldan, dating tauhan ng taong muntik kumuha kay Elian. Ngulit ngayon, siya ang isa sa pinakamahalagang saksi laban kay Belarmino Quesada. Pasensya na, sabi ni Jexel nang makita si Liora. Kung nagsalita lang ako ng mas maaga, baka hindi na umabot sa bata. Tumingin sa kanya si Liora. Maraming bagay ang pwede niyang sabihin, pwede niya siyang sisihin, pwede niyang ipamukha sa kanya ang takot na idinulot nila, pero nakita niya sa mukha nito ang isang taong matagal nang inuubos ng konsensya. Hindi ko pwedeng burahin ang ginawa niyo, pero kung totoong magsasabi ka ng lahat na yon, may iba pang batang maliligtas. Napayuko si Jexel. Sasabihin ko lahat. Isa-isang inilatag ni Sabelin ang mga dokumento. Nandoon ang kopya ng peking loan documents na ginamit ang pirma ni Liora, ang testimonya ni Manang Odelia Torralba tungkol sa mga sulat na hindi nakarating, ang statement ni Ponciano Fulgencio tungkol kay Viviana na kumukuha ng liham sa post office, ang CCTV mula sa terminal kung saan makikita si Orlando na nakikipagkita sa tauhan ni Belarmino Quesada, at ang listahan ng iba pang pamilyang niloko sa lending scheme. Sa bawat papel, parang isang piraso ng kasinungalingan ang nabubunot mula sa buhay ni Liora. Pumirma siya sa sworn statement, hindi na nanginginig ang kamay niya. Samantala, sa pribadong hanggar sa labas ng siyudad, abala si Belarmino Quesada sa paghahanda sa pagtakas. Nakasuot siya ng mamahaling Amerikana, may dalang leather bag, at sa loob ng bag na iyon naroon ng ledger na matagal niyang itinago, mga pangalan ng opisyal, negosyante, fixer at mga kasabwat na tumulong sa kanya sa loob ng maraming taon. Akala niya ang ledger ang magiging proteksyon niya. Kapag nahuli siya, may mga pangalan siyang ibabagsak. Kapag nakatakas siya, may mga pangalan siyang gagamiting panakot. Sir, kailangan na nating umalis. Sabi ni Roldan, pawis na pawis habang nakatingin sa labas. Natatakot ka? Malamig na tanong ni Belarmino. Hindi po sir, pero may balita akong gumalaw na si Montero at yung babae, si Liora, pumirma na raw ng statement. Napahigpit ang hawak ni Belarmino sa leather bag. Isang babaeng mahirap, isang batang hindi dapat isinilang, at isang Velarde na masyadong emosyonal. Akala nila kaya nilang ibagsak ako? Hindi na nakasagot si Roldan. Sa loob-loob niya, alam niyang iba na ang laban. Noon, kaya nilang takutin na mahihirap dahil walang nakakakita. Ngayon, marami nang nagsasalita. Ilang minuto pa, dumating ang mga otoridad kasama ang legal team ni Sabelin at ilang kinatawan mula sa Anti-Fraud Division. Hindi sumama si Liora sa mismong pag-aresto. Pinili niyang manatili sa sasakyan sa labas ng compound, kasama si Cashen. Hindi niya kailangang makita si Belarmino na ibinababa para lang mapatunayan sa sarili niyang malakas siya. Sapat nang alam niyang hindi na ito basta makakatakas.
Mula sa malayo, nakita niya ang pagbukas ng malaking pinto ng hanggar. Narinig niya ang sigawan, ang utos ng mga pulis at ilang sandaling pagkalito. Pagkatapos, nakita niyang inilabas si Belarmino. Hindi na kasing ayos ng dati. Wala na ang angas ni Orlando. Wala na ang alahas at mapagmataas na ekspresyon ni Viviana. Ngunit ang sakit sa dibdib ni Liora ay hindi na katulad dati. Hindi na ito sugat na sariwa. Peklat na ito. Naroon pa rin, pero hindi na dumudugo. Matagal ko pong iniisip kung ano ang sasabihin ko. Dati kapag naiisip ko ang mga magulang ko, galit lang ang nararamdaman ko. Galit dahil ginamit nila ako. Galit dahil ipinagkait nila sa akin ang katotohanan. Galit dahil ang anak ko na dapat nilang minahal bilang apo ay itinignan nilang pambayad sa utang. Nagsimulang umiyak si Orlando. Si Viviana naman ay nakayuko, mahigpit ang kapit sa panyo. Pero ngayon, pagpatuloy ni Liora, hindi na ako narito para sumigaw. Narito ako para sabihin na hindi dahilan ng kahirapan para ipagkanulo ang anak. Hindi dahilan ng utang para isugal ang apo. Hindi dahilan ng hiya sa kapitbahay para sirain ang buhay ng ibang tao. Maraming beses ko kayong gustong iligtas. Kahit sinasaktan niyo ako, iniisip ko pa rin na magulang ko kayo. Pero nung araw na hinawakan nila si Elian at pilit silang inilayo sa akin, may namatay sa loob ko. Yung parte kong laging umaasang magiging magulang kayo. Napahagulgol si Orlando. Liora, anak, patawarin mo ko. Tumigil siya sandali. Tumingin siya sa ama at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang dambuhalang kinatatakutan niya noong bata. Nakita niya isang taong mahina, makasarili at duwag. Taong hindi na niya kailangang kinatatakutan. Pinapatawad ko kayo, sabi ni Liora, dahilan para mapatingin si Viviana. Pero ang pagpapatawad ko ay hindi pagbabalik sa dati. Hindi ibig sabihin makakalapit kayo kay Elian kung hindi pa siya handa. Hindi ibig sabihin kakalimutan ko ang ginawa niyo. Pinapatawad ko kayo dahil ayokong palakihin ang anak ko habang pasa ng galit na hindi naman niya kasalanan. Pero ang hustisya, kailangan pa ring mangyari. Tahimik ang buong korte. Kahit si Sabelin ay napayuko, pinipigilan ng emosyon. Nahatulan sina Orlando at Viviana ng parusang naaayon sa kanilang krimen, kasama ang probation terms pagkatapos ng kulong, mandatory counseling at pagbabawal na lumapit kay Elian nang walang pahintulot ng korte at ni Liora. Si Belarmino naman, kasama sina Roldan at Daria, ay humarap sa mas mabibigat na kasong nagbunga ng mahabang pagkakakulong at pag-freeze ng ilang ari-arian para maibalik sa mga biktima. Hindi naging instant ang paghilom. Walang himalang biglang nag-ayos ng lahat. Lumipas ang 1 taon at ang buhay ni Liora ay dahan-dahang nagkaroon ng hugis na hindi niya akalaing maaari pala para sa kanya. Nakatapos siya ng caregiving program at pumasok sa nursing bridge program habang part-time siyang tumutulong sa community clinic na itinayo sa tulong ng Velarde Foundation. Hindi siya pumayag na pangalan ni Cassian lang ang nakalagay sa proyekto. Iginiit niyang dapat itong maging programa para sa mga inang walang boses at batang nasa panganib dahil sa utang, pang-aabuso o pamilyang mapagsamantala. Tinawag nila itong Elian Safe Haven Program. Sa pagbubukas ng unang maliit na center sa San Isidro del Mar, naroon si Nicanora Pailan, si Silvestre Ocampo, si Mang Teofrido, si Manang Odelia, si Indira, si Miss Calitea, si Mauro, si Attorney Sabelin, Doña Mirelva, Cassian at siyempre si Aling Serapia. Walang engranding dekorasyon, ngunit puno ang lugar ng mga taong minsang takot at ngayon ay marunong ng tumayo. Tumayo si Liora sa harap ng maliit na entablado. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit iba na ang tindig niya. Hindi na siya ang babaeng nakayukong naglalakad sa palengke. Hindi na siya ang anak na laging humihingi ng permiso para mabuhay. Isa na siyang ina, estudyante, tagapaglingkod at babaeng piniling gawing tulong ang dating sugat.
Ang center na ito, sabi niya sa mikropono, ay hindi itilayo dahil may isang mayamang pamilya na tumulong. Itinayo ito dahil maraming mahihirap ang matagal nang dapat pinakikinggan. Para ito sa mga batang hindi dapat gawing pambayad. Para ito sa mga inang sinasabihang wala silang laban. At para ito sa lahat ng taong kailangang maalala na hindi utang ang kanilang buhay. Malakas ang palakpakan, ngunit ang pinakatumatak kay Liora ay ang yakap ni Elian pagkatapos niyang magsalita. "Ma," sabi ng bata, "ikaw na talaga yung rescue ship." Napatawa siya habang umiiyak. "Hindi anak, tayo. Tayo ang nagligtas sa isa't isa." Sa loob ng sumunod pang taon, lalong lumalim ang relasyon ni Liora at Cassian. Hindi ito madali. May mga araw pa ring bumabalik ang takot ni Liora. May mga gabing nananaginip si Cassian na mga taong nawala sa kanya. Ngulit hindi na sila tumatakbo palayo sa sakit. Pinag-uusapan nila ito. Hinaharap, pinipiling manatili. Isang hapon, dinala ni Cassian si Liora sa lumang covered court kung saan sila unang nagkakilala sa medical mission. Wala nang maraming tao roon. Tahimik ang paligid at sa gilid ay may bagong pintura ang lumang pader. "Bakit tayo nandito?" tanong ni Liora, may hinala sa mata. Ngumiti si Cassian, halatang kinakabahan. "Dito ko unang narinig na may taong kayang ngumiti kahit pagod na. Dito ko unang naisip na gusto kong maging karapat-dapat sa isang katulad mo." Inilabas niya ang isang maliit na kahon, ngunit bago pa niya ito buksan, may inilabas siyang mga lumang sulat. Ang mga sulat na hindi nakarating kay Liora noon. Inayos at kinopya ni Sabelin mula sa ebidensyang nakuha sa lumang gamit ni Viviana. "Hindi ko ibinibigay ito para buksan ulit ang sugat," sabi ni Cassian. "Ibinibigay ko ito dahil karapatan mong malaman na kahit noong akala nating iniwan natin ang isa't isa, may bahagi sa atin na lumalaban pa rin." Naninginig ang kamay ni Liora nang tanggapin niya ang mga sulat. Hindi niya binasa agad. Hinarap niya si Cassian. "Hindi ko na kailangan ng patunay na minahal mo ako noon. Ang mahalaga sa akin ay kung paano mo mamahalin kami ngayon." Lumuhod si Cassian. "Kung papayagan ka, araw-araw kong pipiliing mahalin ka. Hindi para palitan ang nakaraan, kundi para samahan ka sa hinaharap." Liora Mayumi Sandehas, papayagan ka bang bumuo tayo ng pamilya na hindi na nakatayo sa kasinungalingan? Tumulo ang luha ni Liora. Sa likod nila, biglang lumabas si Elian mula sa likod ng mga upuan kasama sina Indira, Aling Serapia, Doña Mirelva, Sabelin at Sabi. Halatang may sabwatan. "Ma," bulong ni Elian, "say yes na po kung gusto mo." Natawa si Liora sa gitna ng iyak. Tinignan niya si Cassian. Hindi na ito ang lalaking nawala. Hindi na rin siya ang babaeng iniwan. Pareho silang binago ng sakit, pero pareho rin silang pinatibay ng pagharap dito. "Oo," sagot niya, "pero hindi dahil kailangan kitang sumagip sa akin. Oo, dahil kaya kitang samahan nang hindi nawawala ang sarili ko." Simple ang naging kasal nila. Ginawa ito sa tabing dagat ng San Isidro del Mar, hindi sa mamahaling hotel. Gusto ni Liora na doon mismo, sa lugar kung saan siya minsang halos lamunin ng takot magsimula ang bagong kabanata niya. Si Elian ang nagdala ng singsing. Seryoso ang mukha na parang may napakalaking responsibilidad. Si Aling Serapia ang umiyak ng pinakamalakas. Si Doña Mirelva naman ay tahimik lang. Mulit nang yakapin niya si Liora pagkatapos ng seremonya, mahigpit iyon at puno ng pagtanggap. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap si Liora ng liham mula kina Orlando at Viviana mula sa correctional facility. Maikli lang, hindi perpekto. Hindi puno ng malalalim na salita. Ngunit sa unang pagkakataon, walang paninisi sa liham. Humihingi sila ng tawad. Hindi nila hinihiling na makita agad si Elian. Sinasabi lang nilang ngayon nila naiintindihan ang bigat ng ginawa nila. Matagal na tinitigan ni Liora ang liham. Pagkatapos, kumuha siya ng papel at sumulat. "Pinapatawad ko kayo, pero hindi pa ibig sabihin nito na maibabalik natin agad ang dati. Hindi ko alam kung magkakaroon pa tayo ng pamilyang katulad ng inaasahan ko noong bata ako, pero hindi ko nadadalhin ng galit araw-araw. Sana sa loob ng parusang hinaharap ninyo, matutunan ninyong maging magulang kahit huli na para sa nakaraan. Para sa ngayon, sapat nang malaman ninyong ligtas si Elian at hindi na siya kailanmang magiging pambayad sa kahit kaninong utang." Hindi niya sinabi kay Elian ang lahat ng detalye. Bata pa ito,
Ngunit isang araw, kapag sapat na ang edad, ikukwento niya ang totoo. Hindi para turuan itong magalit, kundi para turuan itong pumili ng tama kahit mahirap. Sa huling tagpo ng kanilang kwento, nasa tabing dagat sina Liora, Cassian at Elian. Hapon na, kahelang langit. Hawak ni Elian ang isang saranggolang hugis barko at habang tumatakbo siya sa buhangin, unti-unting tumaas iyon sa hangin. Hindi perpekto ang lipad. Minsan bumababa, minsan kumakaliwa, pero hindi na bumabagsak. "Papa Cassian," sigaw ni Elian. "Ma, tingnan nyo, lumilipad na yung barko." Natawa si Cassian at hinawakan ng kamay ni Liora. Sa pagkakataong ito, hindi umatras si Liora. Hinayaan niyang magtagpo ang mga daliri nila, tahimik at sigurado. Tumingin siya sa anak na tumatakbo sa dalampasigan. Ang batang minsang muntik ipambayad sa utang ay malaya na ngayong tumawa sa ilalim ng langit. Ang babaeng minsang ginawang tagasalo ng kasalanan ng pamilya ay nakatayo na ngayong bilang ina, asawa at tagapagtanggol ng iba. At ang lalaking minsang nawala dahil sa kasinungalingan ay naroon na, hindi bilang tagapagligtas na biglang dumating, kundi bilang kasamang piniling manatili. Sa wakas, hindi na utang ang kahulugan ng pamilya para kay Liora. Hindi na takot, hindi na kasinungalingan. Ang pamilya para sa kanya ay ang mga taong hindi ka ipagpapalit kahit dumating ang unos. Ang mga taong hahawak sa kamay mo habang natututo kang hilom. Ang mga taong pipiliin kang ipaglaban, hindi dahil mahina ka, kundi dahil mahal ka. At habang patuloy na lumilipad ang saranggolang barko sa ibabaw ng dagat, alam ni Liora na tapos na ang dating kwento ng pananakit. May sugat pa ring maaalala, may luhang minsang babalik, pero hindi na iyon ang magdidikta ng kanilang bukas. Dahil ang anak niyang minsang muntik ipambayad sa utang, ay ngayon ay lumalaki sa pamilyang hindi siya ipinagpalit. Siya ay ipinaglaban, at sa wakas, sila ay malaya.